Alright, shoutout sa ating mga viewers. Meron na tayong mga comments dito. Shoutout kay Try Me Again, Virginia Malonzo, Florenda yon, Star Gemini, Andy Mix TV, Catalina Fox 306. Shoutout sa ating 4 live viewers mga kababayan. Welcome back again. Tayo po ay live na naman. Once again, this is Kuya Rans TV. At meron tayong bibigyan ng reaction, no, patungkol ito sa naging pahayag ni Congressman Marcoleta. Yan si Jill and Copper, magandang gabi. Isang maulang gabi po sa lahat at makulog. Medyo makulog po ngayon, kaya kanina patay sindi ang aking kuryente, ang aming kuryente dito sa Nasugbu, Batangas. Okay, so eto mga kababayan, no, ito'y patungkol ito sa naging pahayag ni Congressman Marcoleta, no, sa pagpuna niya dito sa kanyang mga kapwa congressman na yun na nga hinatulan ng cite in contempt ito Attorney Harry Roque. May nakita akong post kanina kaya Roque ha, at meron siyang andun. Ano kaya ibig sabihin ng post niya na yun? Ay dito sa post niya mga kababayan, no? Wow, House of Representatives should soon investigate one of its own mentioned in a US case as having received bribes from a casino. Who this? Ito yung post ni Attorney Roque kanina, no? Ano kaya ibig sabihin nito? Alam ko kasing nangyaring bribe na yan yung saan saan ba yun? Yung expose ni Maharlika. Di ba si Maharlika ang nag-expose din nun? Di ba? Anyway, sige, ito topic natin. Pinuna ni Congressman Marcoleta itong pag-cite in contempt ng mga kapwa niya congressman dito kay dating spokes Harry Roque o dating secretary na si Attorney Roque. Mga kababayan, kasi alam niyo sa totoo lang, bilib din ako dito talaga kay Congressman Marcoleta. Napaka-neutral niya talaga, no? Hindi siya yung tipo ng mga kapwa niya congressman na kagaya lamang niya ni Dan Fernandez, ni Paduano, ni Pimentel, ni Barbers na napaka one-sided nila. Kasi yung hatol nila talaga kay Roque hindi talaga makatarungan mga kababayan. Kasi meron naman naging reason si Roque pero mukhang hindi talaga nila yung pinaniwalaan. At inamin naman ni Roque yun na talagang siya ay nagkamali ng pagkakaintindi. Sabi niya, it's an honest mistake. Alright? Ngayon, eto si Kong Marcoleta, hiningan siya ng kanyang opinion nung kasama niya patungkol nga dyan sa Eto si Sir. No, hiningi yung opinion ni Congressman Marcoleta at napakaganda ng mga paliwanag dito ni Congressman Marcoleta, mga kababayan. No, kahit nga doon sa libro ni VP Sara, yung naging sagutan itong si Risa Hontiveros VP Sara, pinuna niya rin at may maganda rin siyang paliwanag doon kay patungkol naman ito kay Hontiveros. At ngayon nga po, kanina, may mga nakita akong mga post, no, sa TikTok, sa Facebook. May mga previous itong dating Vice President natin, si Leni Robredo, na ganoon din ang ginagawa niya kagaya ng kay VP Sara. Okay? So, ito pag-usapan natin muna itong itong pahayag ni Congressman Marcoleta. Shoutout muna tayo kay KN Diggs, Marie XD, Carlos Lopez, Okada, tama, sa Okada. Mukhang yun yata ang pinpoint out dito ni Spokes Harry Roque. Yung sa kanyang post, wow, House of Representatives should soon investigate one of its own mentioned in a US case as having received bribes from a casino. Who's this? Oy, mukhang alam ko na to Ito yung expose noon ni Maharlika. Marie XD. Yan, shout out. Yan si Jill Copper. Oo, si Tambi nga daw yun. Carlos Lopez. Oo, tama ka, Carlos Lopez. Sige, pakinggan natin ito To. Umpisa na natin. Guys, palike naman ang ating live. Paki-share na rin po, please. Paki-share naman ang ating live din
sa mga viewers natin dyan. Uy, meron tayong 129 live viewers. So, i-ano nyo na agad, i-like nyo na agad. Please, o 38 pa lang yung like natin. Sige na, huwag na kayo manghinayang. Wala naman po bayad yung like. Actually, eto mga kababayan ang live ko po, wala po talagang kinikita. Kung hindi lang dahil sa palipad ni Sir Renzi, doon lang ako kumikita sa pero yung sana like lang, sapat na. Alam niyo kung bakit? Para na i-refer o na i-recommend ni YouTube itong live natin. At kung kahit natapos na ako sa pagla-live ko, na i-recommend niyo pa rin. Ngayon mga kababayan, napakarami ng issue talaga na nangyari nga sa Pilipinas. Nakita ko rin yung post, no, na itong si Dilima tuwang-tuwa dahil may mga convicted witness na nagsalita, no, patungkol kay former President Duterte. Sinasabi niya, ano ngayon, Duterte, ngayon naranasan mo kung ano yung ginawa mo noon sa amin, sa akin. Di ba yung mga naging witness din doon noon kay Dilima ay yung mga convicted drug lords din, di ba? Naalala nyo, sila yung mga naging witness, pero wala kinalaman to si Tatay Digong. Bakit niya ba talaga pilit na sinisisi si former President Duterte sa pagkakulong niya? Okay, shout out. At meron din ako nakita, ito, isang araw, bibigwas ako rito si yung Balera, yung isang mukhang bayaran din to yung Balera, yung bakla na mahaba buhok. Kasi meron siyang pinanood na video mga kababayan na nagsasalita si BP Sara. Pero halata na yung video, edited. Na sinasabi ni BP Sara daw doon sa video na hindi ko ito bibitawan, akin na itong posisyon na ito. Alam niyo yun, halata edited. So isang araw yan din ang maging topic ko. Gusto kong mag-ano rin ng mga bayarang vlogger mag-content at babanatan natin sila sa mga fake news na ipinapakalat nila. Rose Manalo, magandang gabi. Guys, palike ng live natin to sa 141 live viewers natin dyan. Okay, umpisa na natin to. Pati pala si Secretary Harry Roque naipakontem at naipakulong pa na sa Kongreso? Napalitaan niyo ba yun? Hindi yata siya nakulong. Nakikinig ako Oho. Ito pala mga kababayan, sabi ni Congressman Marcoleta, ito raw si Atty. Roque, hindi raw nakulong. Pero may mga nakita tayong video na kung saan papunta na nga sa kwarto na kung saan ikukulong si Atty. Roque sa loob ng 24 oras. Diyan nga nag-alala si Maharlika kasi eto pala si Atty. Roque mga kababayan ay may sakit pala ito at kailangan niya talagang maano yung kanyang kwan. So sabi ko kagabi, paano pag inatake si Atty. Roque na sa kanyang sakit? Di ba? Napanood niyo ba yung live ni Maharlika? Sabi niya nagtuturok daw ito si Atty. Roque ng insulin yata yun, hindi ako nagkakamali kasi meron yung sa blood sugar. Oo, yun yata ang sakit ni Atty. Roque at may mga iba pa yata ang sakit. Pero wag naman sana mangyari na siya ay atakihin doon sa no. Gabayan nawa siya ng Panginoon. So ang pagkakaalam ni Congressman Marcoleta mga kababayan, etong si Atty. Roque ay hindi na contempt kasi meron daw isang congressman na kumontra. Pero yung matindi diyan mga kababayan, yung kanyang inaanak ni Roque at kasama niya pa sa kababayan party list ba yun kung di ako nagkakamali. At Dimix TV, good evening, shout out. Guys, palike ng live natin. Please, 66 na, 192 live viewers na tayo. Palike naman. Yes, tama. Naiyak pa si Madam Maharlika dyan. Actually, may upload ako niyan Naiyak pa nga siya kasi naawa siya kay Atty. Roque. Matagal niya na palang binabalaan si Roque na wag nang umuwi ng Pilipinas. Pero dahil ito si Roque, matapang talaga. At alam niya naman sa sarili niya na wala siyang kasalanan Biruin niyo, yung kanilang ari-arian o kanilang lupain na naibenta, no? Hektaryang lupain na naibenta, para bang pinapalabas pa nila na kaya nagkapera itong sina Roque, dahil siya ay ng pogo. Pero sa picture nga lumabas naman, di ba? Kasama pa si Cassandra Ong. Siya yung pangunahing iniimbestigahan diyan sa sa pogo
sa quad quorum ng quad committee ng House, di ba? Si Cassandra Ong. At pilit na iniuugnay si Harry Roque dyan, mga kababayan. Pero wala talaga silang sapat na ebidensya. At ako, bilib ako kay Atty. Roque, talagang matapang, matalino. Hindi nila kaya si Roque. Kaya lang, alam niyo na, itong mga kongresista, gusto nila sila lagi ang tama. Parang sabi, kinontent po, 24 hours atang... Hindi, parang yung huling dinig ko, Opo, palagay ko yun ang pinaka nangyari. naging final, okay? E de, ikukulong siya ng 24 hours. Opo. Wag muna natin pag-usapan kung tama yun o hindi. Opo, opo. Basta yun po, yun doon sa Ang punto na yun. pinag-uusapan natin kung nakulong o hindi. Opo. Oho. E de, ang sabi ni Chairman Barbers, isa yung pinakapinunong chairman, 4 na chairman yun eh. Opo, dangerous drugs. Opo. Dangerous drugs, public accounts, Human public rights. order, human rights. Yes po, oo. Pero napag-usapan nila na ang lead committee na mag-chair si Kung barbers. Kong Ace Barbers. Yes po. Okay, so sabi niya, Yes, Andy Wicks TV nga, may picture. Actually, meron ako yan screenshot. Nakuha ko yun sa post ni Maharlika. Katabi nakatabi ni First Lady si Cassandra Ong. At andun din si BBM. No, kasama nila yung mga may-ari ng mga Pogo Hub dito, yung mga Chinese national na may-ari ng mga Pogo Hub dito sa Pilipinas. So malaking katanungan din yan, mga kababayan, bakit sila magkakasama? Anong meron? Pero ang nangyari, ang mga Duterte ang sinisisi. o sige, sabi niya, gayong napagbutuhan na natin na bibigyan natin ng detention period si Opo. Attorney Harry. Roque. Opo. 24 hours ang pagkakulong. Opo. E de yun ang kanyang pasya. Nag-motion for reconsideration ngayon. May nag-motion. Si Okay. mismong si Sa Attorney Harry mismo. si Harry Roque. Oo. O tama naman yun dahil may karapatan naman siyang magpa-reconsider nung hatol na ibinigay sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin. Talaga bang dapat siyang makontempt? Yan ang siguro yung dapat Opo. nating pag-usapan din. Natawa nga ako, Kong, kasi yung... Alam niyo, ang galing ng paliwanag dito ni Congressman Marcoleta. Dapat nga ba talagang makontempt si Harry Roque? Samantalang yung kanyang reason naman ay talagang napaka-valid. Kaya lamang po, mga kababayan, may mga ibang congressman kasi talaga na tumutol na hindi mai-contempt si Roque kagaya lamang ni Paduano. May mga iba pang mga si Benny Abante. Diba? Yung mga yan kasi talagang wala. Puro, alam nyo, hindi nila masisi ang mga Pilipino kung mag-isip ng hindi maganda sa kanila. Dating nire-represent niya na grupo, yun pa mismo nagpa-contempt sa kanya, yung Kabayan Party List. Si Kong Ron. Si Atty. Roque kasi nagsilbering congressman sa ilalim ng Kabayan Party List. Kabayan Party List. Kasama niya si Congressman Ronsalo. Yung dalawang yun magkabati dati. Opo, tama kayo. Kasi si Harry Roque. Yung dalawa yan magkabati dati kasi estudyante ni Roque itong si Ronaldo. At inaanak pa pala, mga kababayan. Pero siguro dahil nga di umano may utos nga ang ang unang ginang. Kaya sunod-sunuran sila. Bobby Cortez, magandang gabi. Shout out. Guys, pa-like ng live natin please. Pa-like naman. Estudyante niya si Kong Ronsalo. Ronsalo. Bukod sa inaanak pa niya yata yun. Ganon. O di magkasama sila sa iisang party list, ano? Opo. Sa hindi may paliliwanag na dahilan. Sila lang nakakaalam. Sila lang naman nakakaalam kung ba't sila naghiwalay. Tama po. Ayun nga, naghiwalay nga yung dalawa. Ayun. Nakita ko nga siya, ang mismong nag-motion ng contempt Opo. order kay Harry Roque ay si Kong Ronsalo. Opo. Ayan.
pareho ko namang kaibigan yan dyan eh. Tama po. Oo. Ngayon, i-analyze natin. Ang pinagmulan kasi noon, alam mo ba yon nung yung Ayo po, napakinggan ko. nasa May Bacolor kami noon, email hindi ko sila alam ng kung shoutout. anong date na yun eh. August 16 yata yun, Jen. Isa sa mga resource persons ay si Atty. Roque. Aha. Ngayon, Invitasyon. parang nagpadala yata ng excuse letter Mhm. sa Quad Committee Secretary na hindi siya makadadalo sapagkat yung araw na yun nag-conflict sa isang hearing niya Sa Maynila po. Oo. sa isang RTC sa Maynila. Yes. Aha. E de chinek ata doon. Nagkaroon ng certificate, nag-issue ng certification yung RTC na binanggit ni Atty. Roque na siya merong hearing. Aha. Wala naman daw. So, Wala negative. pala siyang hearing. Yun ata yung pinagmulan. Sabi niya ganon, sabi ni nagsimula sa ibang issue eh. Pagkatapos umabot nga doon sa kadahilanan na ipinakikita ni Kong Salo na Ito ha. Mukhang si Congressman Marcoleta ay hindi niya talaga alam yung 24 oras na pag-contempt kay Harry Roque, kay Atty. Roque. Pero kinonfirm po ng SMNI talaga ng gikan sa masa na contempt talaga si Spokes Harry Roque ng 24 oras. Kasi hindi po pumayag yung ibang mga congressman na itong si ay makapag dahil nga alam niyo naman tong ibang congressman talagang mainit at sabi nga ni Madam Maharlika, may utos daw kasi mula sa taas. Samantalang napakababaw ng rason nila at napakaganda rin ang paliwanag dito ni Atty. Roque. Maging si Congressman Marcoleta ay napakaganda ng paliwanag yan dito, mga kababayan. nagsinungaling si Harry Roque. Aha. Narinig ko naman yung paliwanag. Narinig mo siguro, di ba? Yes po. Ano ba sabi niya? Sabi niya, nagkaroon lang anya ng conflict. Akala ko kasi anya, walang hearing ang Kongreso ng Biyernes. Nagkataon pala, Biyernes pala, kaya inisip niya ay hindi Friday yung pagdinig ng Quadcom Kong. At nagkaroon nga rin ng conflict doon sa kanyang nauna pang schedule. But like Yung your shoutout sa dinig ko, yung schedule niya nga. Mamina Carnesel, shoutout. Webis yata yun eh. Webis naman yung di ba? Opo, yung hearing. Hindi, Biyernes yung hearing. Tama. Ngayon, ang pagkakaakala niya raw, kasi nga naging congressman yan, wala namang Galit si Halford Malo kay Congressman Raul Salo. Kailangan siguro magpaano uli siya kay Atty. Roque, Halford Malo. No, kailangan niya siguro magpa-educate uli kay Atty. Roque. Hindi, baka ako sa nakikita ko dito may lihim na galit si Ronzalo kay Roque. Inaanak at kasama niya sa Kabayan Party List noon Tapos siya pa ang nangunguna na magpa-contempt kay Atty. Roque. kami talagang pasok pagka Biyernes. Pagka Friday po. So inisip niya na baka Webis yun. At yung Webis na yun, ang magkaka-conflict dun sa kanyang hearing. So, yun po mga kababayan. Kaya sinabi ni Atty. Roque, it's an honest mistake. Kasi hindi naman ba daw talaga nagkakaroon ng hearing ng Friday sa House. So, in-expect ni Roque na Webes yung hearing. Ito, napakagandang paliwanag dito. Kahit nga si Congressman Marcoleta, yun naman din ang pagkakala niya talaga na walang hearing ang mga kongresista ng Friday. Pero hindi inaccept ng mga congressman itong paliwanag ni Roque at kaya talagang feeling nila na bastos kasi sila feeling nila hindi sila kinatatakutan na Roque kasi si Roque talagang maboka talaga mabokal siya talaga pag sa labas, di ba? Kasi part din siya ng SMNI at isa siya sa mga host ng programa ng SMNI na talagang nagsasalita siya, no? At bumupuna siya. Kaya nga dapat talaga hindi nila sinusupli ng freedom of speech. Yes, Carlos Lopez, honest mistake yung nangyari. Pero hindi nila in-accept yun. Yun naman ang paliwanag ni Roque. Diba? So naipagkamali niya. Sabi naman niya, ang maganda sa kanya, ang sinabi niya,
nag-apologize siya din. Ayun, humingi ng I apologize, Your Honor. I think it was an honest mistake. Doon sa punto na yon, kung honest mistake yon, ako pwede ko siyang katigan doon dyan eh. Okay. Pwedeng mapaniwala niya ako doon. Alam mo kung bakit? Opo. Lalong-lalo na sa isang abogado na tinatawag na single practitioner. Yung wala kang bupete, wala Opo, kang mag-isa lang siya. Halimbawa, sa ngayon, alam ko, nag-iisa lang siya, di ba? Opo. So, parang ako noon, nung bata-bata tayo dyan. Solo. Oo. Solo. Tayo yung gumagawa ng pleading, tayo yung Pati schedule, tayo lahat. nagpa-file ng gagawa ka ng pleading, ikaw ang magpa-file kung minsan naman dahil kulang ka sa panahon, ipapa-file mo sa pagitan ng korte, Opo. sa pagitan ng postal office. Ako pa yung magano sa postal. Pagpupunta ka sa korte, ako yung driver. So, ako na yung driver, ako pa yung talagang mahirap 'yon. So, nagkakaroon talaga ng pagkakataon na magkamali ka sa scheduling eh. Lalong-lalo na kung pare-parehong nangangailangan ng pagdinig yung lahat ng kasong hinahawakan mo. Nangyayari talaga na nakukumpuse ka sa nagkakaroon ng yung schedule. Kaya so wala pala talaga mga ano ito si, di ba yung mga abogado, lalo na yung mga talagang mga kilalang abogado. Kasi si Roque talagang napakaraming ano pala ito, kasong hinahawakan mga kababayan. Base sa mga sinabi ni Madam Maharlika, no, na may mga kaso siya talagang hinahawakan. Kaya pala talagang mabenta ito si Harry Roque. Magaling na abogado. At siya rin pala ang tumatayong abogado ni former President Duterte dyan sa ICC. Kaya kaya-kaya niyang harapin yung mga ICC kasi si Roque, hindi lang siya dito sa Pilipinas sumahawak ng kaso, maging sa abroad po ay may mga hinahawakan siyang kaso. Myrna Roberts, yung matabang naka-orange dress, congresswoman, nakabuka ni D5 kahit sa pagsasalita, sobrang atid ba masindak si Spokes Roque. Mabait yun, Myrna Roberts. Andy, di ba? Tawag ito sa isang convicted witness. Andy, magkakulay pa tayo ng damit. Andy, sumagot ka lang. Oo o hindi, o yes or no, Andy. Di ba? Di ba? Ganun si Luestra ba yun? Congressman Luestra. At yun ang nagmamali kay Tatay Digong, ha? Na sinagot din siya ni Tatay Digong. Money TV talagang sinadya ng congressman hanggang kaya sinamantala bang inaanak niyang ewan ang pagkakataon but key non-tempt si Atty. Roque. Neil Eva Byron, watching from Australia, malaking pera umano ang budget ng mga congressman na nag-imbestiga ni Atty. Roque. Nag-attend naman sana kung nagtago sobrang na palitan ng bago maubos ang pera ng bayan. Wala eh. Kailangan talaga niya sumunod sa kanilang boss yata, kung di ako nagkakamali. Yun ang sinabi ni Madam Maharlika eh, di ba? Utos daw. Pa-birthday. Na pa-setting contempt si Atty. Roque. maring nagkamali siya doon. Opo. Ngayon, ang malinaw dito, nag-apologize siya at sinabi niya it was an honest mistake. Okay. So, yun siguro yung dapat na pinroses nila dyan. Humingi ng dispensa. Opo. So, pag hingi mo ng dispensa at pagkatapos nandun siya, pinresenta niya yung sarili niya, para sa akin, nawala yung elemento ng disrespect. Oo nga naman, di ba? Nagpakita ka naman eh. Di ba? Kasi parang feeling nila, nabastos. Yun ang gusto nila palabasin. Feeling nila, nabastos sila dito sa hindi pagdalo ni Spokes Harry Roque nung nakaraang Friday. Pero nagpakita naman ng Friday kahapon si Roque. So wala naman dapat na ano doon. Di ba? Kaso hindi nila matanggap mga kababayan. Feeling nga nila kasi talaga no, na ano siya, nabastos. Napakaganda ng paliwanag ni Congressman Marcoleta. Congressman din ito. Kapwa nila congressman. Pero bakit si Congressman Marcoleta nakakaunawa na yung mga reason ni Roque ay naintindihan niya. Ibig sabihin, opo.
iginalang pa rin niya yung Yung kongreso, yung mga komite. Opo. Kaya lang, iba yung iba yung pananaw nung nakararami na parang sa tingin nga ni siguro ng iba na observers. Opo. Teka mo na, masyado naman yatang inipit yung tao, di ba? Diba? Ano pala, kinumpara pa nila kay Gov Mamba, no? Kasi sino ba nagsabi noon? Si Barbers, tama ba si Barbers na meron ka mga kakilala dito, kaibigan na kasamahan dati sa no? Pero may nagkumpara etong si Paduano, sabi niya, hindi, bakit si Paduano, si Mamba, ipinakontempt naman namin noon. Ibang kaso kasi kay Gov Mamba Sinadya talaga ni Gov Mamba na hindi dumalo. Si Congressman Marcoleta pa ang nagpa-contempt noon kay Gov Mamba tinutulad nila si Roque kay Gov Mamba. Ibang-iba. Sense Lapper, good evening. Moses, salamat sa mga nandito na. Genaro Andal, Aquilino Jr. Juanites. Shoutout ha. Arlene Trading, shoutout sa iyo. Ngayon, may nagsabi pa nga, si yata yun si Paduano. Congressman Dasa. Paul Dasa. Pinilit ni Congressman Dasa na sabihin Eto si Dasa, mga kababayan, siya yung parang medyo tumututol na may contempt si Juan. Pero sabi nga, palabas lang daw yun. Sabi ni Marlica, palabas lang daw yun. Eto si Dasa yung kumukontra na makontempt si Juan, si Smoksari Roque. Samar, opo. Bigyan naman natin na ng konting parang kaluwagan. Ng leeway. Dahil siya naman ay naging kasama natin na miyembro ng Kamara. Sumagot yung kaibigan natin, si Kong Paduano. Ba, hindi ka po pwede yan. Si Governor Mamba, kasama rin natin dito. Oo nga naman. Pero pinatawan pa rin natin siya ng contempt. So kapag hindi rin natin pinatawan ng contempt ito, parang namimili tayo. Tama. Pwede may punto din naman. Pero nakalimutan naman ni Kong Paduano. Iba naman ang kaso ni Kong Mamba. Ng Governor. Nakalimutan yata ni Paduano. Iba naman yung kaso ni Gov Mamba. Totoo naman kasi napanood ko yung hearing na yan Kasi talagang sinadya ni Gov Mamba na hindi talaga sila siputin dyan sa Congress noon. Kasi ang issue yata kay Gov Mamba, yung tungkol sa mga corruption yata, na dadawit niya ang pangalan niya. Marami ipinatawag noon. At ito nga si Gov Mamba talaga, siya yung hindi sumipot sa unang patawag. At si Congressman Marcoleta pa ang nagpataw ng citing contempt. Kung ikukumpara naman kay Smoksari Roque, napaka-valid naman ng reason niya. Kaya nga doon medyo si Congressman Marcoleta sa mga sa mga kapwa niya na pinupuna niya na mukhang hindi naman dapat na i-contempt. Lalusa Harner, good evening, shoutout. Mamba, opo. Si Governor Mamba, binigyan namin siya ng anong tawag dito? Basta merong inisyu yung komite. Binigyan niyo ng pagkakataon. Sagutin mo itong nag-issue ng show cause order. Opo. Ang komite. Hindi niya sinagot. At nung sinagot niya, napilitan na lang kung hindi pa siya talaga kinuha ng Sergeant at Arms. Sabi niya, pasensya na po. Doon lang siya humihingi ng pasensya. Ngunit, malinaw na malinaw, hindi niya sinagot yung show cause order sapagkat ang kanyang katwiran, yung kanyang chief of staff, hindi binigay sa kanya. At kailangan munang ang chief of staff ang makatingin doon bago siya. Samantalang sa programa niya, binabanggit niya na alam niya yung show cause order. Opo. So sa mga tweet, nabanggit nga yan sa programa niya sa na tungkol niya sa show cause order na pinadala sa kanya. Pero inignore yun ni Gov Mamba.
Kaya nga, no, ito si Congressman Paduano rin talaga. Mainit talaga dito sa kay Roque nung kahapon. Kahit si Benny Abante, mga kababayan, kaya ito ngayon ang ang pinagbabash ng mga mga sumusuporta kay kay Atty. Roque, itong dalawang ito. May nagsabi pa, pakrus-krus ka pa dyan sa pero ganyan ang ugali mo. May mga nakikita kong post no na ang comment pa ganun. So marami talagang nagalit kahapon doon sa ginawa nila. April Rabi, Baguio, shoutout. Jabel Poliogio, good evening. Sa panig ni Governor Mamba, meron talagang deliberate na hindi pagsagot doon sa show cause order. Hindi talaga. Kaya napilitan ngang pumunta yung Oho. Kaya napilitan pumunta yung Sergeant at Arms, may kasamang doon sa mga pulis sa Kapitolyo. na talagang kunin siya, dalhin sa House of Representatives. Hindi naman yun ang kaso ni Harry Roque. Kaya nga no. Samantalang si Roque, kusang loob pumunta. Si Mamba, pinuntahan pa ng mga pulis para dalhin sa house. O magkaiba. Pero kinukumpara ni Paduano na bakit si Mamba pinakulong natin samantalang dati naman natin kasama yan dito sa house. Tapos eto naman si Roque ganun din pero magkaiba kasi nga si Roque inamin niya yung pagkakamali niya. Si Mamba hindi agad umamin. Kumbaga pinahirapan niya pa ito, ginalit niya muna itong mga congressman na ito bago siya at sapintan pa. Ray Teherero, dapat ipatawag si Fernandez Paduano Barbers salong kabaong sa Senado kasi mali para hari sila. Actually, binabaliwala nila ang Senado. Oo. Feeling nila sila yung mas maano sa Senado kaysa sa Congress. Mas powerful ang Congress. Yun ang feeling nila. Siya naman nagpunta talaga. Oo. Kaya sa tingin ko, malayo naman yung kondisyon na akma kay Governor Mamba na dating kasama namin. At ito kay Harry Roque. Doon sa punto na tumitira si Harry Roque kanya, minamalay niya yung Congress. Alam mo, dalawa yung katauhan. Ganda rin ng paliwanag dito ni Congressman Marcoleta dito sa pag-question ni Congressman Dan Fernandez doon sa pagmamalayan niya sa Congress ni Roque. Diba? Kapag sa programa sa SMNI, binabanata niya at tinawag niya pang corrupt. Diba? Kaya medyo naisingit ni Congressman Dan Fernandez yung tanong niya na yung kay Kwan. Na bakit pagka dito ka sa house napaka-generous mo pero paglabas nasa labas na nasa programa nyo ganito ang barat mo sa amin, tinawag mo kami mga corrupt. Nasaktan sila. Hindi ba totoo, Kong Dan? Ito nagtatanong lang. Hindi ba totoo? Di open the book kung hindi totoo para malaman namin kung saan napupunta yung mga budget nyo na nanggagaling sa kaban ng bayan. Reggie RTS, hindi na po dapat iboto ang mga nakaupo ngayon. Wala tayong magagawa. Alam niyo naman, marami pa rin silang nabubuhol ng mga ka-constituent nila. Kasi yung mga congressman naman, nananalo yan doon sa lugar nila So, kapag sila ay panay-panay pamigay ng ayuda, siyempre, mamahalin sila ng kanilang mga ka-constituent. Kaya sila nananalo. Hindi kaya gaya ng mga senador kapag may nakitang mali sa senador, sa susunod na election hindi na iboboto. Kasi ang senador naman nationwide. Ang Congress kasi by by bayan lang yan Doon na sa lugar nila, ilang boto lang kailangan nila, hindi umaabot ng milyon. Basta maka 150,000 yata, kung di ako nagkakamali panalo na sila. Chat vlog.
Good evening sa iyo. Ni Harry Roque, isang abogado at saka isang masasabi nating broadcast journalist. Meron siyang sa radyo eh. Totoo, may programa pag din po nasa siya. radyo siya, ginagamit niya yung karapatan niya na bilang broadcaster. Sa ilalim ng karapatan magpahayag. Opo. So, yan ang ginagamit niya. Pero pag nandun naman siya sa Kongreso, hindi naman niya minamalayan ng House of Representatives bilang isang institution. Maaring may binanggit siya ng mga ilang members, pero yung mga miyembro, hindi yun ang kumakatawan sa institution. Ang institution as a whole, ay dapat igalang yun. Totoo. Ngayon, kung may binatikos na member, ibang usapan yun. Ayun. So, hindi po siya nakulong pala ng 24 oras? Palagay ko hindi pa, sapagkat ang sabi ni... nakulong na. Hindi yata na-inform si Kong Marcoleta. Nakulong na siya. Meron yung mga kumalat na video no, kung saan papunta na siya dun sa pag-aanohan niya. Sa kwarto na pagkukulungan sa kanya. Pero hanggang 24 oras lang, siguro bukas labas na siya. Sa linggo. Tama ba linggo? Tama. Friday pala ngayon. Sabado pala. Sabi ni Chairman Barber, doon siya kailangan natin magbutuhan uli ito. Yung kanyang motion for reconsideration. Nung magbubutuhan na, wala na yata ang quorum. So magkumotion na ng quorum. Alam nila kung may quorum o wala eh. Yung quorum kasi, 1/5 noong membro ng bawat isang komite. Kinakatawan na komite. So, 4 na komite. Actually, parang hiningi pa nga ng ni Congressman. Hiningi pa yata ni-request pa ni Atty. Roque yung quad quorum na tinutulan ni Abante. Di ba? Pero inano pa rin ni Congressman Barbers. Nakalabas na, nasa EDSA na nga siya. Talaga ba? Nakalabas na ba? Ito nga, tama nga. Ito, nakita ko sa Ito guys, mamaya, isi-share ko sa, nakalabas na pala siya. So, pakinggan natin mamaya ang kanyang, nakalabas na pala si Atty. Roque. Baka, nakonsensya ang mga congressman. Baka nakonsensya sila mga kababayan kaya pinalabas nila si Atty. Roque. Ernie Calvo. Tawa siya. Ma'am Munaray 81 shoutout committees yun eh. Opo. So ang bawat isang committee, yung 1/5 ng membro dapat nandun. Okay. Kung sakaling yung isang membro ay membro rin ng isa, para na rin siyang nandun sa dalawa. So plus 1 po siya. Oo, okay pa rin yun. Ayun. Ganun ba, Ma'am Mina? Kaya pala may napanood akong video. Akala ko, replay lang tong post ng ng gikan sa masa para sa masa. Nakita ko nga ito. Nagsasalita si Roque. Ay, nako. Well, anyway, ang tabihan na lang natin kasi mukhang mahaba-haba pa yung usapin na yan. Yung usapin ng kung saan na po napunta yung investigasyon ng Quad Committee at ngayon marami na rin mga natutuklasan. Ito nga, share ko sa inyo. Pakinggan natin ang naging pahayag dito ni Roque. Nasa EDSA nga siya, pero akala ko ay recorded. Hindi pala. Share ko sa inyo. Tuloy natin yung video mamaya. Kasi meron ako meron din siya naging komento ito si Kong Marcoleta patungkol naman doon sa naging ni VP Sara at ni Risa Hontiveros. At as usual, pumabor na naman si Kong Marcoleta siyempre kay VP Sara. Ito. Yan. So, nakalabas pala si Atty. Roque na. Baka nakonsensya sila, guys. Tingin nyo. Ha? Baka nakonsensya sila. Para hindi natuloy ang pag-contempt kay Spokes. Baka nga, parang tama nga yata si
si Kong Marcoleta. Saida Villafranca, good evening. Ito. Maligaya dahil nawalay po ako sa piling ng misis ko sa kanyang araw ng kaarawan. Pero ngayon po, bago pumunta rito, nakapagdiwang din po kami ng simpleng pagdiriwang at alam naman niya po na sa mulat mula, bata pa po kami. Pareho naman kabahagi na ng aming buhay ang pagsakripisyo at paninilbihan para sa inang bayan. Huwag po kayong maniwala na ako'y nakontempt dahil ako'y nagsinungaling. Yes. Hindi naman naniniwala na sinungaling ka kasi valid naman yung naging reason mo. Kaya lang, syempre, alam niyo na, ang mga congressman, di umano, may utos nga daw eh. So, regalo na daw nila yun sa nag-utos, yung pagka-contempt sa'yo. Kahapon, kinontempt, ibig sabihin, wala pang 24 oras, pinalabas din agad. Baka nakonsensya sila. Kasi dapat bukas pa, di ba? Huwebes, Biyernes ngayon, bukas pa, Sabado. So, dapat Sabado pa ang labas. Pero, okay na siguro. Baka nakonsensya sila. Hindi nakayanan ng kanilang mga konsensya ang ginawa nilang pag-contempt. Baka na-realize nila na mali talaga sila. No? Baka na-realize na birthday ni ng asawa ni Spoksari Roque, hindi niya makakapili yung hindi niya nakapili yung yung kanyang asawa sa isang special na araw. Si Sanpay, good evening. Good afternoon. 24 kayo pinataw pero hindi pa naman yata umabot ang 24 oras kasi dapat pa ang 24 oras, di ba? Baka nga, sabi ko, baka na konsensya. Hindi kinaya ng kanilang konsensya ang pagpataw ng dito kay Spoksari Roque. Kaya pinalabas na nila. Uulitin ko po, 34 years of practice, wala pong alang hukumang na nagpakulong dahil hindi naka-attend sa isang hearing. Nakikita niyo po na ang hearing na yan, ako po ang linilitis. Hindi po yan para bumuo ng batas. Ang tinatanong nila ngayon, meron ba akong unexplained wealth? Bakit? Yan ba ang in aid of legislation nila laban sa Pogo? Yan pa, yung hindi raw may paliwanag na mga ari-arian ni Roque at pinaliwanag niya naman kung saan ang galing kung anong meron siya ngayon. Di ba? Yung mga hektarya daw na lupain na naibentan ng pamilya niya. Kaya sila nagkaroon. Pero kung tutuusin naman, sa tingin ko, mapera itong si Atty. Roque kasi hindi lang naman siya basta-basta abogado. Hindi lang basta dito sa Pilipinas ang mga kaso na hinahawakan niya. Maging sa ibang bansa ay may mga hinahawakan sa kaso at malamang malaki ang binabayad sa kanya. Diba? Malaki ang kanyang talent fee. Lalo sa abroad siguro. Diba? Pagka siya ay may hinahawakan kaso sa abroad, siguradong malaki ang kanyang tawag dito, attorney's fee na natatanggap. 7 p.m. nakalabas si Spoks. Okay, ito na po yung si Spoksari Roque ngayon. Ang tanging tanong, may kinalaman ba ako sa Pogo? Ang sagot, wala. Bagamat pilit nila akong dinadawit sa Pogo dahil ang sinasabi nila, si Presidente Duterte daw ang dahilan, kaya umusbong ang Pogo. Gano'n naman kasi talaga ang gagawin nila no? Si Duterte ang aanuhin nila dyan sa Pogo na yan. Kaya daw dumami ang Pogo dahil kay Duterte. Pero bakit may mga picture na lumalabas ngayon na etong ating Pangulo ang First Lady natin, kasama yung mga hari at reyna ng Pogo. Yung mga Pogo Hub owner. Diba? Nakita niyo ba yung picture? Meron akong screenshot yan. At nakikita niyo rin sa post ni Madam Maharlika sa kanyang FB page naka-post yung At may mga pangalan pa talaga yung mga yung mga nandoon sa picture na yon. Kaya nga sabi doon sa picture yung pangalan doon na Cassandra Ong. Sabi ko eto yung pangunahing inimbestigahan dyan sa whirlwind na yan Yan si Cassandra Ong na hindi pa rin sumisipot hanggang ngayon.
at siya ang responsable sa Pogo. Tagal na nun eh. Pero anong nakita natin Anong kung panibang sino presidente yun? ang hari at reyna ng Pogo Yun. sang-ayon kay Maharlika? Tama. Sino ang hari at reyna? Ang hari ng Bakit Excuse me. Grabe, narinig nyo? Sigaw. Tanong ni Atty. Roque, sinong hari at reyna ng Pogo? May mga nagsisigawan. Sino ba yung sinisigaw nila? Ulitin nga natin. Pogo Yun. sang-ayon kay Maharlika? Tama. Sino ang hari at reyna? ang hari ng Bakit ako ang itinuturo? Hindi naman ako ang nakipag-party-party sa mga Pogo. Hindi naman ako ang humingi ng pera sa mga Pogo. Hindi naman ako ang nakinabang sa mga Pogo. Lang. Ang ginawa ko lang po, maghain ng mga pleadings sa isang ordinaryong kaso ng ejectment. Yan ba ho ang tao na nakinabang sa Pogo? Kaya nga po, ang sasabihin ko, hindi ko po gustong bastusin ang Kongreso. Dahil ang Kongreso, dapat yan po ay balwarte at bulwagan ng representante ng taong bayan. Pero ang katunayan po, hindi na po sila nagiging tapat sa kanilang responsibilidad dahil pati po sa pagbubuo ng batas. Wala po tayong maaasahang batas. Tama. Wala tayong maaasahang batas sa kanila. Kasi nakapokus lang sila kung paano nila pabagsakin ang mga Duterte. Kita-kita naman natin, di ba? Wala na silang intindi. Lahat ng hearing yata nila dyan sa House ngayon puro EJK, Pogo. Ano pa? Basta yung mga pwede nila i-connect sa mga Duterte. Naglabas sila ng convicted para gawing testigo laban kay Duterte. Na ikinatutuwa naman ngayon ni D5. Kasi may nakita akong post, mga kababayan, no, ang post ni D5. O ano ngayon, Duterte? Anong pakaramdam ngayon na merong mga bilanggo na tumitistigo laban sa iyo? Kaso kaibahan kay D5, mga kababayan, kay former President Duterte, hindi nila direkta nakausap si former President Duterte. Kaya sabi nga, puro gawa-gawa ano lang yung kwento na yan ng mga convicted witness nila kumpara kay D5 noon na talagang mismo yung mga convicted witness na iniharap sa Senate, no, sa Kamara, na talagang mismo sila nagpatunay, harap-harapan nila si D5. Roligen, pahayahay, pahabain mo explanation. Nasipa ka tuloy. Nasipa ka tuloy. Na mabumuo sa kanilang pag-iimbestiga di umano ng EJK at ang Pogo dahil ang kanilang pakay sirain ang Duterte at lahat na lang kanilang mga alyado, lalong-lalo na ang dating tagapagsalita ni Presidente Duterte. Anong batas ang maipapasa nila? Sa ngayon, sa tinatakbo ng investigasyon, ako ang iniimbestigahan at hindi po nagkakaroon ng investigasyon para sa isang batas. At anong aking pagkakasala? Malaki masyadong bibig. Maasim ang sinasabi sa gobyerno. Sapul kasi sila lagi sa mga banat mo, Spoksara Roque. Nare-real talk sila tinatamaan sila, parang suntok ni Manny Pacquiao yung tumatama sa kanila, talagang nayayanig sila sa mga bawat banat mo sa kanila. Ngayon, eto mga kababayan dahil sa ginawa nila kay Roque, lalong magiging maingay itong si Roque. Naalala ko sabi ni Marlica, nung pinipigilan daw ito ni Madam Marlica na umuwi ng Pilipinas, no? Kasi nga, sabi ni Madam Marlica, gugurgurin ka dyan, ipapagurgur ka ni Kokak.
Pero dahil nga ito si Roque ay matapang at alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan, kaya talagang nagpumilit siya umuwi ng Pilipinas. Dahil ang isa sa mga rason niya, kung hindi siya uuwi, no, sino pa ang maglalakas ng loob na magsasalita? Dahil di ba si Atty. Roque talagang pag nasa ano yan, may isug Israeli yan, talagang bumaba na talaga ng todo-todo. Di ba? Kaya nga, pilit din siyang ginagawa ng mga mga issue na kesyo may mga lalaking kasama, kesyo ganun to ganun na pinaliwanag din ni Atty. Roque na yung mga kasama yung lalaki parang ano nila yun, assistant niya na na kung sakali man ako kasi may sakit nga siya na ano ba yun, mataas ang sugar niya. So ginagawa nila na issue at posible nga talaga na may utos yan talaga galing sa mataas. Grace D. Las Vegas, shoutout sa iyo. Asil Taj. Ito. Tama. At kahit anong sabihin nila, hindi po tayo magpapagitan. Naalala niyong sinabi nung isang kongresista, Kapel sir, shoutout ha. Kung ikaw'y pagpupulong o hindi, masasakit ang mga sinabi mo nung kinontempt namin. Si Bad, correct, si Badoy at si Celis ng SMNI. Binigyan ako ng pagkakataon na bawiin ko mga nabanggit ko laban sa... Alam mo kasi tinutukoy niya, si Dan Fernandez. Siya yung kasi nung pagka-contempt kay Doc Loren at kay Eric, doon sa programa ni na Spoksari Roque, bumanat yan. Doon nga siya nakapagsalita ng mga korap na tinamaan yata sila, nasa pool sila. Kamara ng mga magnanakaw. Eto kung hindi ka naman kasi talaga totoong ganun, bakit ka magre-react? Bakit si Kong Marcoleta, congressman din naman yan Si Kong Pulong, di ba? May mga iba pang mga congressman dyan na tahimik, hindi naman sila nag-react. Di ba? Ato, ang taas ba naman kasi ng standard dito, si Ivana ba naman? Ivana ba ngayon ang Si Ivana ba ngayon ang Gorgonia Triviana, shoutout sa iyo Hindi ko po ginawa yun. Pinili ko pong makulong kaysa bawiin ko ang mga binigas kong mga salita na pawang katotohanan. Ay, pawang katotohanan. Ibig sabihin, pinaninindigan ni Spoksari Roque kung ano man yung nasabi niya laban dyan sa mga congressman. At hindi niya binawi. Yan ang may yagbuls. Eto mga kongresista kasi natin, walang yagbuls Bakit? Obvious talaga na doon sila sa kabila Doon lang sila nakapanig Wala silang ibang, kundi puntiryahin itong mga Duterte. Yung mga balakid sa ambisyon ng kanilang tatay. Diba? Ito si Kong Dan Fernandez, alam mo sa totoo lang, hanga ako dati dito kay Kong Dan, kay Congressman Ako. Diba, naalala nyo nung nag-hearing sa Bucor, investigasyon doon sa isang PDL na tumakas. Nakakabilib kasi napakatapang nila. Si Katapang talagang ginisa nila ng todo-todo Diba? Si Erwin Tulfo. Pero ngayon, umiba na ang nila Ang dami na nadismaya sa kanila mga kababayan. Dahil napaghahalata na sila. Hindi na sila para sa taong bayan Diba? Ang ginagawa nila ngayon, sila yung dapat na inaasahan natin. Pero parang wala tayong kakampi kahit ka mga men in uniform. Hindi naman sa lahat, pero sa mga nangyari kasi ngayon, pati men in uniform nagagamit na rin. Kagaya lang ng ginagawa nila dyan sa KOJC. Busog sila ngayon sa Congress, sabi ni Jane Bromlett. Jasmine, shoutout sa iyo Hindi takot mga didis, gaya ni Atty. Harry Roque para sa bayan, go lang.
lamang. Nasasaktan sila, attorney. Kaya nga po ang mensahe ko, mabuti pa. Gurgurin nyo talaga ako dahil hindi po ako titigil na sumigaw na walang karapatan ang mga wala sa tamang pag-iisip na mamuno sa Republika ng Pilipinas. Ano, Sari Roque, no? Yan na naman ang, nako, baka ito ang pinakamatinding banat ni Roque dahil nga dyan sa ginawa nila. Baka sila ay punteryahin na naman. Pero bilib ako kay Roque talaga kahapon doon sa hearingan na nung inanuhan siya ni Dan. Never niya talaga binawi yung kanyang mga sinabi noon. At mukhang pinapanindigan niya talaga. Pero kung ikaw naman, isang congressman at sa tingin mo naman ay wala kang ginawang no? Pangurakot, bakit ka pipiyok? Bakit ka masasaktan? Diba? Ang tagal-tagal na nating nananawagan ng open the book pero hindi nila pinapansin. Diba? Ini-ignore nila. O bakit hindi nila punahin si BBM? Prince Alexander Vlog, hindi lahat sir na men in uniform pabor sa gobyerno. Maris po asawa ko, nakikirandam sila sa mga naya at makaduterte ang asawa ko, pati mga kasama niya. Kaya nga po, hindi naman lahat po, sabi ko. Hindi naman po lahat. Alam ko, may mga men in uniform pa rin tayo na talagang para sa bayan. No? Siya lang po kung hindi narinig ko, hindi naman po lahat. Pero, yun nga po, no? Asa kayo kasi mga kababayan, talagang nakakaramdam na ng takot ang ating mga kababayan. Lalo na po diyan sa KOJC. Diba kagabi sa press ko ng mga membro ng KOJC, mayroon na naman silang ipinahayag at may nakarating na naman impormasyon sa kanila na di umano plano silang pasukin. Plano silang salakayin diyan. Pero siguro dahil natulugan, kaya nagleno sila. Yan ang style nila, no? Pag na tutunugan yung kanilang plano. Diba? Nag-aano muna sila nagleleno sila. Kumukuha sila ng tiyempo. Remember, doon sa planong pagpapa-impeach kay VP Sara, talagang may mga na itutuloy doon talaga yun. Kumukuha lang sila ng tiyempo. Kaya pilit nilang ipinapa sa publiko yung 125 million na confidential funds ng OVP, di ba? Diyan sa COA. Pero dahil nga ang COA ay matigas at hindi sila papayag na gano'n ang gawin, no? Hindi nila makuha yung details nung na yon ng 125 million na yon. Chrissy Brooks, shoutout hinihintay lang natin si VP Sara. Alam niyo mga kababayan, eto nga po ang problema sa mga yan. Pati Frey, shoutout sa iyo. Ang problema dyan sa mga yan, hindi nila iniisip na yung mga ginagawa nila pwedeng maging maging rason para ang taong bayan ay tuluyan na magalit. At hindi ba nila iniisip na si BBM hanggang 6 na taon lamang sa panunungkulan na kapag natapos na ang kanyang termino, bababa din siya. Pero ang sinasabi nitong mga vloggers nilang bayaran na eto daw si VP Sara ay matakaw sa posisyon. Gusto niya nang agawin yung posisyon ni BBM. Di ba nga sabi ni VP Sara, never niya pinangarap na maging vice presidente, maging presidente. Kasi kung gusto niya, dapat noon pa. Ganon ang ganon ang nila sa kanilang mga viewers, mga supporters. Kaya tuloy itong mga bobong viewers nila, mga kababayan, naniniwala naman. Hindi pa nila iniisip, no? Sana may mga pumasok dito mga troll para hindi pa nila iniisip na kung talagang gusto ni VP Sara, pagkakataon niya na sana noong 2022. Pero hindi niya talaga pinangarap. Hindi niya inahinangad.
pati nga pagiging vice president, dahil lamang dyan sa magkapatid na yan, na Marcos, kaya siya napilitan. At dahil na rin doon sa mga proyekto na akala ni VP Sara ipagpapatuloy, pero hindi rin naman nagawa. Malinaw po yung paliwanag ni VP Sara na wala siyang ambisyon na maging presidente, maging vice-presidente. Pero ang naghikayat lang sa kanya itong mga magkapatid na Marcos. Tapos papalabasin itong mga viral vloggers na si VP Sara daw kasi ay yung kuwala sa atat na kunin ang posisyon ni BBM, kaya nagkakaganyan daw ang mga DD supporters. Si Duterte daw gusto daw uling maupo sa pagka-presidente. Sus Mario Joseph, kung talagang gusto ni Tatay Digong, dapat pa. Dapat hindi na lang siya bumaba. Pero dahil nga sinunod niya ang ang batas dito sa Pilipinas pagdating sa panunukulan ng mga politiko, sinunod niya. Kaya nakaupo si BBM. Yan ang tama, no? Gurgurin itong bangag admin na to, atat sa kapangyarihan. Di ba nga, sila pa nga ang talagang atat na mapalawig ang kanilang panunukulan. Kakaupo pa lang, anong ginawa nila? Inuna agad nila na pagplanuhan kung paano mapapalawig ang kanilang panunukulan. Diba? Tapos binabaliktad nila, si Sara daw ang atat, ang mga Duterte daw atat. Kung naging maayos lang naman sila, di ba? Kung sana tinupad lang nila yung mga pinangako nila. Kung hindi lang sana sila nag-ambisyon. Kaya nga, baka isang araw magulat na lang sila, ang taong bayan ay talagang makita na nila sa lansangan na nagkakagulo. Baka Pilipino ay magpatayan na dahil sa kanila, sa mga agagawa nila. Ako naniniwala ako na meron talaga pa tayong mga men in uniform na hindi nagugustuhan ang ginagawa ng gobyernong ito, pero nananahimik lang sila. Pero once na may mag-umpisa niyan, sigurado ako, mga kababayan, lalabas yung mga yan. Pero siguro naninimbang pa rin sila ngayon. Pero pagka napuno na talaga ang taong bayan, no? Kasi halatang-halata na ang kanilang ginagawa. Kagaya lamang ng ICC, ako naniniwala ako dito sa ICC, isang araw biglang papasok na dito sa Pilipinas. Kasi sabi no si Congresswoman, no, yung matabang babae, pangalan nun, Luversa ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Na nag-iimbestiga pa lamang daw ang ICC. At malamang, yung ginagawang investigasyon ng mga taga-house dyan sa AJK na dinidinig nila sa baka doon kukuha ng pagbabasihan itong mga taga-ICC. Diba? Kaya kung sino-sino na lang mga convicted witness ang kanilang inilalabas para magsalita, para idawit si Duterte. Yung ba narinig mo lang yung boses, sigurado ka na si Duterte yon? Kayo ba maniniwala kayo doon? Yung drama ni Kong Barbers na, teka, kulang yata na yung mo binabasa mo kasi merong isang pahina kang lakdawan. Diba? Halatang-halata naman Tapos yung isa, yung si Guban ba yon na binanggit yung pangalan Duterte, medyo nag-react din si doon, napareact din si Barbers. Teka, may binanggit kang kanina ulitin mo. Diba? Alam nyo, halata ang drama nitong mga kongresista na ito. Nagagalit na sa kanilang taong bayan kasi nga, hindi sila nakapokus sa talagang totoong problema ng bansa. Pinababayaan nila tayo Nakapokus lamang sila kung paano nila pababagsakin ang mga Duterte. At asahan natin, mga kababayan, bukod sa ICC na yan, etong impeachment nito kay VP Sara, sigurado matutuloy yan. Kumukuha lang yan sila ng tiyempo. Kahit na i-deny nila yan,
napakasinungaling na kapag ka natuloy talaga yan. Lalo na yung mga young guns na yan na kung todo ang ang pagdi-deny. Okay. Roy Personal Channel, shoutout ha. Joy Phil Nadera, shoutout. Siguro ako sa tingin ko, ito gaya ni na Kaado, may alam na yung mga yan eh. No, sa tingin ko may alam na yan sina Kaado. Dado pala. No, sina Kapdado. Kaya medyo tahimik lang sila ngayon. Isa pa yan, Mamirna Roberts. Kasama daw yan sa nagpupulburon. Yes, Boss Pulango, yun nga talaga, puro sila hearing. Hindi yung dati ang hearing naman nila tungkol sa mga kapulisan na nasangkot sa mga mga katiwalian, mga sangkot sa kidnapping, mga sangkot sa tanim droga. Yun ang dating nila dyan sa house, pero ngayon talaga focus na sila mga kababayan. Parang twice a week yata pa nila dinidinig yung JK niyan eh. Yung pogo na yan. Diba? Tapos pag sila napupuna, mga onion skin sila. Eto, mga kababayan, pakinggan natin ito. Si Kong Marcoleta, nagbigay rin ng kanyang opinion patungkol dyan sa nangyari nga pong girian nitong si Risa Hontiveros at si Vice President VP Sara. Vice President Inday Sara. No? At mukhang ang ganda rin ng paliwanag dito ni Kong Marcoleta. Pakinggan natin to ha. Punta na lang tayo sa mataas na kapulungan, Kong, sa Senado. Sino yung mataas na kapulungan dyan? Huwag na pala natin gamitin mataas kasi pag may mataas, may mababa eh. Senado na lang, Senado. Mas mataas yung kapulungan namin. Meron kaming Yun na nga po. Third floor. Meron kaming third floor eh. Sila second floor lang. Saka mas malawak ay 300 kayo, 24 lang sila. Meron din silang fifth floor pala dyan. Oh. Kaya lang, mas malapad naman yung Mas sa amin. malapad Oh, diba? Senado na lang. Dyan ho sa Senado, naging mainit din ang usapin, Kong, ng pagdinig naman noong isinalang po sa budget deliberation ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun ng OBP, at nagtatanong ang isang butihing senadora, Senadora Risa Hontiveros, na napunta po ang tanungan doon sa librong ipinalibig yata ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, Kong. At doon... Ano ba tinatanong diyan? Kasi baka magkamali tayo. Alam mo ba kung anong tinanong niya? Paano ba ang pagtatanong? Nauwi agad doon sa yung parunggitan eh. Parang ang dating ata, ano ba? Ang lalim ng Tagalog. Oo, yung dalawang... Paano mo nasabi yun? Ano ba yun? Iniisip ko yung tanong ni Senadora Risa Hontiveros. Dito sa budget muna, paano nagsimula? Ang naitanong kasi ata ko yung parang meron atang budget na 10 million pesos na ipalilimbag yung libro na isinulat mismo ng pangalawang Pangulo ni BP Inday. Hindi, sa bandang huli na yon. Okay. Siyempre may pinagmulan yon na ang pagkakabanggit, ito, nabasa ko lang naman sa mga dyaryo kasi, Jen. Siyempre, ang Senado... Masyado ka namang makaluma, Kong Marcoleta. Sa dyaryo pa talaga nabasa. Hindi ba sa social media? Kasi ako nagbabasa ako ng balita sa social media na eh. Kasi ganun din naman eh, na rin naman sa social media pag sa dyaryo eh. Gagastos ka pa pag sa dyaryo. Kaya medyo hindi na mabentakan ang dyaryo eh. Yeah. Gaya rin namin sa House of Representatives. Opo. Katungkulan namin na himayin yung budget Tama po ng naman lahat ng ahensya o opisina ng gobyerno. Wednesday, good evening. Kung yung opisina ng Pangulo, subject to budget analysis yan. No? Opo, totoo. Talagang hinihimay, tinitingnan talaga. No? Ganon din ang Vice President at saka lahat ng ahensya na babadgetan ng ating national budget na tinatayang 6.325 trillion pesos. Yes po. Na ito'y nakalatag sa iba't ibang departamento, ahensya ng ating pamahalaan.
So isa dyan ay ang opisina ng Vice President. Ang pagka Ito Jem Brablet, may nakita ako si Risa, namimigay siya ng food packs ng DSWD. Nakikiano siya, di ba sabi niya dapat daw yung mga proyekto ni VP Sara, since parehas na naman sa DSWD yung kanyang mga programa, dapat pag-isahin na lang daw. Yun ang sabi ni Risa Ontiveros. So kanina may nakita ko na siya ay kasama yata siya ang DSWD at siya ay namimigay ng mga food pack. Hindi ko lang alam kung kailan yung nangyari yung yung picture na yun na nakita ko sa Facebook. Kumakalat ngayon sa social media. Kahit sa TikTok yata meron na rin yung na yun Kaya nga ang caption Risa, anong ginagawa mo? Ba't ikaw ang namimigay, nagdi-distribute ng mga food packs na dapat trabaho ng DSWD? Eto kasi mga kababayan, eto si Senator Risa, mukhang feeling niya, banta sa kanya, sa ambisyon niya, yung ginagawa ni VP Sara o yung libro ni VP Sara. Takot na takot sila dyan kasi nga nandun ang pangalan ni VP Sara. Pero pinaliwanag naman ni Kong Marcoleta na normal lang daw yun. Kagaya lamang ng dating presidente na meron din siyang libro na inakda at nandoon din yung pangalan ng dating presidente. Hindi ko alam kung parang matagal na presidente. Nakalimutan ko yung pangalan na binanggit itong Marcoleta Si Ontiveros dapat wag manalo. Yan. Hindi siya tatakbo ngayon Sa 2028 pa siya tatakbo. Baka presidente o vice president. Ang alam ko, sang-ayon doon sa mga accounts sa periodiko dyan, tinatanong ni Senador Risa Ontiveros kung po pwede na lang ipagkatiwala doon sa mga ahensya na kapareho din naman pala ang pinaglagakan ng pondo ng Vice President. Halimbawa, yung tungkol sa serbisyong pag-aaral, edukasyon. Opo, Department of Education. Meron siyang allotted budget for education. Opo. O anumang aktibidad na nauukol sa edukasyon. Edukasyon, Sabi niya, doon na lang natin iilagay lahat. Para sa gano'n, naka-streamline na lahat yung serbisyo. Isang departamento hindi yung na lang. nag-overlap, hindi yung nagkakaroon ng overlapping. Okay. Nagdi-dispense ito ng ganito, ikaw din meron kang ganyan. Pagkatapos doon naman sa health, sabi niya, sa ating pangkalusugan. Ito kasi hindi nila naiintindihan No? Ang OBP, part yan ng gobyerno. No? At ang OBP, pinipilahan niyan araw-araw ng mga nais humingi ng tulong. May mga nagsasabi nga, actually may mga nakikita nga ako post sa page ng ng Inday Sara Supremacy. Yung mga lumalapit ng tulong sa OBP, ang haba ng pila. Talagang pumipila para lang kaso lang mga kababayan, dahil sa tinitipid nila ang budget ng OBP, hindi talaga may ni VP Sara yung hinihingi ng mga kababayan natin tulong. May mga humingi ng wheelchair, pambayad sa ospital, pambili ng gamot. Sabi nga ni VP Sara, may humihingi pa nga raw ng pamasahe, pangkain. So yan ang gusto sana mangyari, na niya talaga yung na magkaroon siya ng pondo dyan. Kaya lang, ito si Risa Ontiveros, dahil nga alam niyo na, pamumulitika kasi talaga, obvious naman Kahit na i-deny nila yan obvious naman talaga na gusto niya nga, dapat pag-isahin lang, doon na lang kung sa DSWD, dapat sa DSWD na lang. Pero, pahirapan humingi sa DSWD ng tulong. Kahit ka sa PCSO, napakahirap humingi ng tulong. Pero, alam niyo na, talagang hinahanapan din nila ng butas itong si VP Sara na mapasama talaga. Para siguro pagka nawala na ng trabaho si VP Sara, paupo-upo na lang sa kanyang opisina,
palalabasin na tamad itong ating OBP, wala nang ginagawa. Inaalisan nga nila ng budget binabawasan nga nila ng budget bibigyan lang nila ng budget, hindi pa sapat para ipantulong. Padaloy mo na rin kanya doon sa Department of sa Health. ahensya na nakakaalam Kasi sa bagay na ito. So, Department of Health, ano? Opo. O ito na naman pabibigay ng kung ano-anong ayuda. Ipadaan mo na rin sa DSWD. Comment ka, Jasmine, comment Yan ka. naman ang kanyang tungkulin talaga Oho. Bakit ba kinakailangan kanyang meron ka at meron na rin ito? Oho. Sabi naman ni Vice President Sara, kasi naman kanya, bilang Vice President, ako rin naman ay kinikilala ng ating mga mamamayan na nakapagdidispense din naman ng ganitong mga serbisyo. Opo. Hindi mo naman mayaalis, sabi niya ganon, napupuntahan ako ng tao. Oho. Mare Totoo XT, yun dyan pa-comment siya ka, comment siya. Sa amin lang Ayan, opo. Jasmine, comment ka. Hindi ko makita pangalan mo Oo. Ako ba'y tagabigay ng, hindi namin tungkulin yun Oho. Ang tungkulin lang namin, siguro kung merong ibibigay yung gobyerno, padadaan sa amin. Oho. Ngunit ito, hindi namin pwedeng ilagay sa aming budget Wala kaming ganun Totoo po. Ngunit ang Vice President dyan, tingnan mo, ang Vice President, ang importansya ng kanyang opisina, ito yung naghihintay na maging pangulo kung sakasakaling may mangyari sa ating ito yung succession, opo. ito yung ating saligang batas diyan Tama. Ang ating saligang batas, meron talagang isang opisina na pinaglalaanan na kung may mangyayari sa ating pangulo, kailangan may papalit. Yun lang naman ang kanyang Aha. Kumbaga sa sasakyan, sabi nga natin, Reserva. alam naman ng Vice President yun Totoo naman po. Reserva ka. Di ba? Reserva ka. Yun ang ating tuntunin Yun ang sistema ng ating gobyerno. Kinakailangan ay merong continuity. Yes. Oho. Ngayon, dahil ikaw ay Vice President, tinitingala ka rin ng ating mga babayan. Francis, salamat yan. Kuya Rans, pakapi ng mga BFF ko sa'yo. Paki-jacket na rin si Jasmine. Solid edition. Maraming salamat again for power. Wala hindi ko makita ang pangalan niya. Comment siya. Jasmine, comment ka. Hindi ko makita pangalan mo Comment ka para maanahan kita. Saan ba yung pangalan ni Jasmine? Wait lang Alam nila na kapag di-dispense ka rin ng serbisyo. Halimbawa, may dumating na tao sa kanyang opisina, grupo ng mga tao na nangangailangan, Madam Vice President, pwede po ba yung tulungan naman kami sa aming napakalaking pangangailangan. Sasabihin ba namin, ano po pangangailangan nyo? Ito pong mga ganito, pumunta po kayo sa departamento na ito pong ganyan. May mga kalusugan po problema kami. May masasabi yung tao Okay. Ano ba naman yung bigyan mo rin siya ng konti? Sapagkat may darating din naman Oho. Hindi naman mauulit yung binigay niya Di ba? Sapagkat yung binigyan niya na yon, hindi na pupunta sa sapagkat meron namang mekanismo dyan Opo. na yung repetition na duplication, mawawala na yon. Hindi na ubra. Alam nyo kasi, baka iniisip nila kapag binigyan nila ng malaking budget si VP Sara, ibulsa lang Dapat kasi sila yung questionin sa mga budget nila Samantalang kay VP Sara, kahit na, eto mga kababayan, ako naniniwala ko hindi kailangan ni VP Sara ng malaking pondo para kung siya man ay tumakbo sa pagka-presidente. Mananalo siya Huwag lang siyang dayain. Hindi kailangan ng malaking pondo. Taong bayan na ang susuporta sa kanya, taong bayan na ang gagawa ng paraan. Katulad nga yung kay Tatay Digong. Di ba? Naalala niyo si Tatay Digong nung nagkaroon ng sa Hong Kong. Wala siya, wala yung kanyang presensya doon sa Hong Kong. Sino-sino ang mga nandoon? Sina Mocha Uson. Di ba? Sinabayan pa ni Marojas. Di ba? Mismo mga kababayan natin, OFW na ang gumawa ng paraan na matuloy talaga ang pangangampanya doon ni Tatay Digong. Si Marojas, wala. Hindi siya tinao doon. Renzi, meron na. Renzi, okay na. Pa-comment na lang kay Jasmine. Meron na, lalagyan ko na.
Okay na, okay na. Comment na lang siya, Renzi. Takot yata sila kasi na pag binigyan si BP Sara ng ano eh. Pero hindi naman mangyayari na ibubulsa ni BP Sara. Walang ugaling magnanakaw si BP Sara. Kaya tiwala ang mga DDS sa kanya eh. Sa mga Duterte kasi hindi nila ugali ang magnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Diba? Pinalaki silang may takot sa Diyos. Hindi ubra. So, alam Yes. kong gagawin naman nila. Welcome, Renzi. Bibigyan po namin kayo pero hindi na po kayo masasali sa maring ibigay po ng isang departamento kasi doble na po 'yon. Ayun. Ganun naman 'yan eh. Meron tayong ano eh. Merong mekanismo naman na tinutunton. Ngayon, doon sa ganung klaseng pananagutan diyan, hindi mo may kakaila na kailangan ng vice president 'yon. Ngayon, ang pagtatanong naman na At saka yun naman natin kung practice ng lahat ng mga naging vice president ng bansa, di ba? kaya nga, bakit naman sa ngayon kinakailangan kilatisin mo na, kinakailangan himayin mo na lahat. Bakit ngayon inalisan mo na nga ako ng confidential fund eh. Pati ba yung mga pondo na dati namang ibinibigay sa opisina, kung questionin mo pa naman. Ito maganda paliwanag dito ni Kong Marcoleta, mga kababayan, at talagang sapul dito yung mga nanggigipit kay BP Sara. Kagaya lamang nito si Risa Hontiveros. O kaya nga nagkaroon sila ng parang hindi mabuting paliwanagan na pagkamalan yata yung senadora na may personal. Hanggang sa dumating sa libro, Jen. Ayun, opo. Ano ba yung libro na yon? Yun daw itong libro nga, sabi, nagkakahalaga po ng 10 milyon na kino-question, bakit kinakailangang magpalimbag pa ang tanggapan ng pangalawang pangulo? Yun isang kaibigan ang titulo pala niyan kung na iniakda daw ata mismo ng pangalawang pangulo. Yan ba yung cover? Opo, yung cover po yan. Ano yan, isang ibon tsaka isang sisiw? Kwago po yung isa. Kwago. Isang ibon tsaka isang kwago. Interpret mo nga yan, Jen. Opo, kwento ni Inday Sara Duterte. Hindi, pwede bang magkaibigan yung ano ba yung pipit o loro? Ano ba yan? Wala po basta parang isang klase lang po ng ibon kong eh. Yung bang kwago ibon, hindi? Isang ibon din so, po yan. So parehong ibon yan. Opo. Kaya lang mukhang, alam mo yung ibon birds of the same feather, flock together. Pag hindi kayo magkabalahibo, hindi kayo, mukhang ito hindi magkabalahibo itong dalawang ito nagsimula nga raw po ang kwento ata para naging isang magkaibigan. Yun, hindi ko po nabasa ng kabuuan. Hindi nga, kapag titingnan mo ito, Jen. Opo. Kapag i-interpret mo to, yung isa, ano yung isa? Anong ang klaseng ibon? Kwago po isa naman, sabi natin loro. Loro. Oo. Sa makatwid, sa tunay na ibon na kwago at saka yung loro, maring hindi sila pwedeng magsama. Dahil iba, hindi magkabalahibo yan eh. Naalala mo, birds of a feather, same feather, flock together. Yes, opo. So baligtarin mo yon, yung hindi magkabalahibo, hindi pwedeng magsama. Hindi sila magsama, yes. Pero dito, sa cover, gusto niyang pagsamahin. So, ako ang tingin ko dito, advocacy ito, Jen. Yes po. Kahit na yung nag-aaway, pwedeng maging magkaibigan. Hindi ba? Yes, correct ka dyan, Kong Marcoleta. Ito yung, may aral na makakapulutan. Hindi yung iniisip nila na na maagang pangangampanya. Sus Mariosep. Para sa mga bata yan di ba? At yung mga bata, kasi talagang marami mga bata na lumalaking palaaway, di ba? Marami tayong mga nakikita mga edad 10 taon pa lamang, lalo din sa Maynila, napapasama na sa mga riot. Di ba? 12 anyos, napapasama na sa riot yan, dito sa Kamaynilaan. Ngayon, dito sa sa libro ni BP Sara, ipinapakita lamang po dito na mahalaga yung pakikipagkaibigan. Kaya nga may moral lesson na makukuha sa libro na yan. Pero siguro iniisip nila na ito ay maagang pamumulitika ni BP Sara, pero malabo yun. At di ba diretso naman sinabi ni BP Sara, at natural lang naman na kung sino yung author, natural ilalagay yung pangalan niya dyan. Marcoleta, paano hindi magkakabalahibo yung isa kwago at yung isa parot? Parang bang sinabi mo na isang buti kumpara mo sa bulate.
Tama yun. Totoo po yun. Totoo naman po. Anong masama doon? Mhm. Alam nga naman, puro lang kayo magkakaibigan. Hindi ka ba mag-iisip na pati yung kalaban mo dapat maging kaibigan mo rin? Oo naman po. Halimbawa, ako, nag-advocate ako. Hindi lamang yung malawakang pagbabasa. Sapagkat kulang ang pagbabasa ng mga tao ngayon. Mga ano natin, mga estudyante. Actually, yun po ang punto pala ni BP Inday ko. Yung punto, kinakailangang magbasa. Palaganapin yung pagbabasa. Palaganapin ang pagbabasa at kinakailangan yung binabasa mo, naiintindihan mo. Yes. Kasi maraming nagbabasa ngayon, marunong lang siya magbasa. Pero hindi niya naiintindihan ang binabasa niya. Di ba problema yun? Totoo po yun. Direk Edward. Ngayon, yun lang ang unang step. Ang gusto niya dito, ma-advocate niya, pati yung hindi magkakabalahibo, maging magkaibigan. Ayun. Di ba napakagandang advocacy niya? Totoo naman po. Ano ang problema mo kung senador ka din? Ano ang problema mo? Tinatanong mo pa akong ganyan. Galing ni Kong Marcoleta magpaliwanag. Diba? Si Rizal Tiberos kasi, inuri naman siyang kaibigan ni BP Sara, kaya lang wala eh. Iba ang pamumulitika nga kasi. May nakita akong video si Rizal Tiberos. Tuwang-tuwa pa siya. Mayor pa lamang si Tatay Digong. Tuwang-tuwa pa siya noong siya ay ikinampanya ni Tatay Digong. Merong video niyan, may kumakalat sa TikTok. Actually meron ako dito pero may tuwang-tuwa pa siya. So tinulungan din pala siya noon ni Tatay Digong. Pero hindi yata siya nanalo. Nung si BP Sara Duterte na ang nilapitan niya at tumulong sa kanya, nanalo siya. Yun nga lamang, nung nanalo siya at si former President Duterte ay nanalo din sa pagka-presidente, siya ang unang-unang umatake kay Tatay Digong. Yun ang inaano ni BP Sara. No, ikinagagalit ni BP Sara siguro. Dahil tinulungan na nga kita, tapos nung nanalo ka wala na. Huyo na kami sa'yo. Huyo na sa'yo yung mga tumulong sa pangangampanya mo. Huyo na yung isang kapitan daw, binanggit ni BP Sara na wala na rin, hindi na rin Tapos hanggang silang dalawa na ni BP Sara nagpapasaringan sa media. 'Di ba? Pagka na-interview to si Rizal Tiberos ng mainstream media, may pasundot ito kay BP Sara kapag itong mainstream media nagtatanong sa kanya patungkol kay BP Sara. Nung ako si BP. Opo. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Naintindihan mo ba yung advocacy ko? Well, hindi na nga na-push yung ganyang bagay ko. Natanong nga kasi nagkaroon na ng patudsadahan sa magkabilang panig. Mukhang name-personal ka dyan di ba? Pati ba naman yung advocacy, simple lang ito, ni hindi mo pa pala binasa, kinwestiyon mo na Yun na nga. Mabuti sana kung halimbawa, bago ka nagtanong, binasa mo muna. At may nakita kang hindi mabuting pinupuntahan siguro ng libro. Baka sakaling may punto ka ng konti. Pero dito lumilitaw, ni cover hindi mo tiningnan Mabuti pa ako nakita ko ngayon Magandang advocacy ito, Jen. Na-interpret natin. Isang kuwago at siyang loro. Pwede palang magsama. Naging magkaibigan. Di ba? Sa huling, may nakita ko, na-screenshot ko, sa huling pahina, ang sabi ito, last part lang yung binanggit sa akin kung hindi para patunayan na sa oras ng pangangailangan, ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman maglalaho. Yun ang diba? Yun ang Pero sa kahuli-hulihang pahina, na ito ata ang talagang target, mukhang na preempt lang Kasi inunahan Anong target? Anong nakita sa kahuli-hulihang pahina, na preempt ito kasi inunahan na ni BP Inday kasi yung line of questioning ni Senadora Ontiveros, nabasa na niya na uuwi dito sa doon at pupunta yun So inunahan na siya ni BP Sara. Matalino si BP Sara Alam niya kagad na yung mga tanong ni Hontiveros doon na yung papatungo sa na yun Kaya inunahan na siya. Huling pahina Na ang huling pahina po, nandun ang larawan ni BP Inday Sara na nakalagay sa huli, kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang ika-15 pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Siya rin ay naging alkalde ng lungsod ng Davao at kalihim ng kagawar ng edukasyon. Siya ay isang tunay na kaibigan. Yun po. May masama ba ron, Jen?
Well, maaaring may minasama ng iba. O halimbawa, Mm. ako si BP Sara, Mm. ikaw naman sino ka? Si Sabihin mo na. Oh, halimbawa ako si Chis Escudero. Oh, ayaw mo pa kasi. Okay. Opo. Hindi, kunwari, kinwestiyon mo. Opo. Sapagkat nakalagay dun sa akin, Rodante Marcoleta. Yan. Ilang ano? Ika-15 pangalawang Pangulo. Rodante Marcoleta, Mm. ika-18 pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opo. Taga-Tarlac at anak ng magsasaka. Yan. Isang mabuting kaibigan. Oho. Halimbawa, kinwestiyon mo ako. Ito yung sasabihin ko sa'yo. Mr. Jen Escudero, Opo. Opo. gusto mo ba na ilagay ko rin ang litrato mo rito? Ba? O kontra ka pa ba pag nilagay ko litrato mo rito? Ay, hindi na. Ha? Hindi na. O ilalagay ko litrato mo. Opo. Ito, yung maganda dito yung example ni Kong Dan, no? Yung dating presidente. Senador Jen Escudero, Opo. Emima Vergonia Sharata. senador ng Republika Oho. na nakatatlong ulit nang bumalik. Halimbawa, Ay, gano'n, hindi ko alam ganun kung po, magkano. oo. Kasuwa Pandili Sharata. Dating gobernador ng Sorsogon. Oo. Na kahit kailan, Oo. ay hindi ko rin siguro magiging kaibigan. Halimbawa, gano'n na. Oo. Wala namang problema doon, Jen eh. Halimbawa, alam mo ako, grade 1 ako. Kailan ko ba na ako nang nakita? Grade 1, Jen. Oho. Hindi ko na sasabihin sa'yo kasi mas matanda ka sa akin ng 3 taon eh. Opo. Okay. Tingnan mo yung mga unang libro na nilimbag. Primary Opo. school ito eh, primary. Pag tiningnan mo yung inside cover, Opo. kaya ako nakilala yung President Diosdado Macapagal. Jen. Yun yung Diosdado Macapagal pala. Oh, naalala ko, may mga librong ganyan na ang nakalagay na author, Diosdado Macapagal. Nung ako'y elementary, at nakikita mo talaga rin yung mga picture ng mga author doon. Diba? Kaya nga alam mo kung sino yung kwan eh. Tsaka makikilala mo rin yung mga presidente ng araw eh. Dahil diyan sa libro. Tsaka, di ba, kagaya nitong libro ni BP Sara na ito, pag binigay ito sa estudyante, hindi lang naman isang estudyante ang makikinabang ito eh. Kung may kapatid yung estudyante na binigyan, pwede niya rin magamit ito. At makakapag-practice pa siya ng kanyang pagbabasa. Kaya malaking tulong talaga ito sa mga estudyante na nag-uumpisa pa lamang sa kanilang pag-aaral. Opo, Ha? Kong Dan. Makikilala mo na kung kailan ako grade 1 eh. Opo. Ikaw naman eh, Elpidio Quirino naman ang Ano ang po? dinatnan mo, hindi ba? Opo. Ito nga nakalagay eh. Nakalagay yung litrato ng Pangulo ng Republika nung panahon na yon. Ayun. Nakalagay, Diosdado Macapagal, Opo. Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alam mo na sinasabi niya? Oho. Pakaingatan ninyo Oo. Mhm. ang librong ito. Okay. At ang lahat ng nilalaman ay kailangan yung pagsikapang basahin sapagkat ito'y makatutulong sa inyong buhay. Oho. Ngunit iingatan ninyo ito sapagkat ito'y gagamitin ng inyong kapatid na susunod sa inyo. Pero nandun yung pangalan niya eh. Opo. Anong masama doon? Ay, well, Di ba? sa Kaya nagiging personalan ito Opo. eh. Di ba? well, sabi ko sa inyo. Ako ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Mhm. Yun ba yung mga tanong na itatanong mo sa akin? Ang nangyari nga dyan ko, ang nakikita kasi, do sa line of questioning nga po ko, nakita niya na para kasi ipamamahagi itong mga libro sa mga bata, mababasa ng bata, mababasa din ng nanay. Oo. Well, Nagselos ka ngayon. parang Di ko indirectly, di gumawa ka rin ng libro mo. well, Wala Yung problema doon, gagawa ka ng libro mo. Tama, di ba? Kung gusto mo rin, gayahin mo yung style ni BP Sara. Style talaga. Gayahin mo rin yung ginawa ni BP Sara na gumawa siya ng libro. Di ba? Yan ang magandang advice ni Kong Marcoleta. Kaya Senator Risa Hontiveros, gumaya ka na lang. No? Gumawa ka rin ng libro. Pero sana, hindi yung libro patungkol sa pagre-rebelde. Hindi patungkol sa pagre-rebelde kasi baka mamaya mabasa ng mga bata, ganito gano'n ang dapat yung mga bata kayo habang bata pa lang, matuto na kayo, magsana na kayo sa mga gatong gawain. Dapat hindi gano'n.
dapat kagaya rin ng nilalaman ng libro ni BP Sara. Well, yun na nga po. Indirectly, Anya, parang ang dating parang campaign strategy ang bagay daw na po ito. Napakababa. Alam mo, yun pinakamalayong mangyayari. Sinasabi ko nga sa'yo, ang libro ay isang advocacy. Lalo na pinamagatan niyang isang kaibigan. Opo. Ako hindi ko kukontrahin yun dyan. Nice. Kung ako ay, baka ako ay baka makagawa nga ako baka kopyahin ko pa yun Pwede. Kasi isang advocacy, hindi lamang sa nag-i-invite ka ng malawakan na pagbabasa sapagkat kailangan naman talaga masanay ang mga batang mag-aaral ng pagbabasa. At pagkatapos yung advocacy mo, kahit hindi kayo magkabalahibo, nakagaya ng sinisimbolo ng cover ng libro nito, hihikayatin ko siyang maging kaibigan. Yun ang dapat natuntunin paano kasi, ang pinag-uusapan, tama siya Pinopolitika lahat Yun na nga po. Di ba? Kung ako So, tama nga. Pinopolitika lahat. Tama siya. Pinopolitika lahat. So, yun din ang pananaw ni Kong Marcoleta. Di ba? Senadora, pwede bang ilagay mo ako dyan ang nihil obstat? Ako ang imprimatur. Mga ganon. Para lang maisama ko yung pangalan ko dyan siguro, di ba? Wala naman siguro masama doon. O kaya sabihin niya, pwede mo bang palitan yung title? Kasi Kuwago at saka Loro at saka Kuwago. Di pareho silang may litrato ngayon. Ayun. Si BP Inday, Loro, yung isa Kuwago, di ba? Tapos ang title, ang magkaibigan. Okay na yan, di ba? Para walang usapin tungkol dyan. Ang libro pala kong ay kwento ng isang Kuwago na nawalan daw po ng isang kaibigang ibon at tahanan dahil sa isang bagyo. At isang pala kaibigan na Loro ang tumulong sa kanya na muling itayo ang kanyang pugad. Yun pala ang pinaka-gist ng storya. Di tama-tama ngayon. Nakahanap tayo ng Kuwago, di ba? Opo. Mukhang maganda yung pagkakabanat ng dalawa Ngayon, nakita mo ngayon kung sino yung Loro at kung sino yung Kuwago. Well, Vox Populi. Tatawa ako dito sa comment ni Renzi. De kung si Ngagba ang gagawa ng libro, ano magandang libro kaya ang ano kaya magandang nilalaman ng libro, no? At ano kaya ang magandang title ng libro? Mag-t-shirt na. Ganun ba 'yon? Ay nako. Anyway, napakaganda ng mga sinabi ni Kong Marcoleta na napakaliwanag at yun nga, obvious naman kasi talaga na pamumulitika ang ginagawa nila dito kay BP Sara. Ayaw kasi nila na si BP Sara talaga yung Pero kahit na siguro wala namang libro si BP Sara siya pa rin talaga ang pipiliin ng taong bayan. Takot na takot sila dito kay BP Sara. Lalo na silang natakot ngayon dahil sa libro na yan. Kaya ang balita nga natin mga kababayan hindi raw yan ipapasa sa House. Yung request na budget ni BP Sara na 10 million para dyan sa libro na yan. Kasi nga, baka raw kasi maagang pamumulitika, pero hindi yun ang purpose ni BP Sara. Ang purpose ni BP Sara ay yung masanay ng maaga ang mga bata sa pagbabasa at mai-apply nila ng mga bata sa sarili nila yung nilalaman o yung mensahe ng librong yun. Yung pakikipagkaibigan, na mataas ka man, mayaman ka man, mahirap ka man, walang mahirap mayaman sa pakikipagkaibigan. Dapat pantay-pantay. So yun ang nais na iparating na mensahe ng librong yun. At napakaganda po ng nilalaman ng librong yun. Kaya lamang kasi etong mga mambabatas, akala naman nila, pera nila yung gagamitin yan. At kung meron naman talagang dapat na silipin sila sa budget, hindi naman si BP Sara Diba? Kung meron man dapat na gipitin sa budget, hindi dapat si BP Sara. Dapat yung mga talagang naglulustay ng bilyon-bilyon. Kagaya lamang nung nangyaming proyekto dyan sa Pampanga.
Naalala niyo ba yung isang gumuhong proyekto, itinayo daw yan ng March, na gumastos ng 91 million. Pero ano nangyari? Nasayang lang dahil sa substandard na materyales siguro o trabaho. Hindi maayos na pagtatrabaho o baka tinipid yung materyales. Yung flood control, yun ang silipin ni Rizal Tiberos. Kaso lang talagang mga Duterte kasi talaga ang target nila eh. Yun talaga ang gusto nilang kasi hadlang sa kanila. Irrigation ng El Nino Ghost Project din. Oh, di ba? Kaya nga mga kababayan no? Ako, naniniwala ako, hindi naman kailangan ni VP Sara gumawa ng libro para siya ay magpakilala. Kasi kilalang-kilala na rin naman siya, no? At talagang susuportahan talaga siya ng mga DDE supporters. At kahit mga loyalista naniniwala na din ngayon kay VP Sara. Marami na po mga loyalista ngayon na talagang bumitiw kay VP Sara. Kay VP Sara, kay BBM. Kasi nga, sila ay talagang dismayado na. Innocent Ice Fisher, magandang gabi sa iyo. Siguro tanong natin sa kanila, dapat bang masamain, ano? Yung ba ng tanong mo? Sino mang kuwago at sino yung loro? Ano ba naman yan? Baka sabihin, ito saganang mamamayan ginagatungan pa yung ang saganang mamamayan dyan ay peacemaker. Ay, opo, tama. Kailangan ipaalam natin sa mamamayan, ito pong programang ito ay hindi po pinagmumulan ng pagkakanya-kanya. Hindi po. Kami po ay peacemaker. Pag nagko-comment po kami, ang gusto namin, yung mga kuwago at mga loro, maging magkaibigan. Dinidiscuss po natin sapagkat ito po ay merong napakalaking significance sa lipunan. Sapagkat kapag naipunla po natin ang pagkakaisa, ay napakaganda po sa bansa natin. Comment ni Innocent Ice Fisher. Bumabati po ako sa inyo. Maganda po ang mga talakayan kasi po ang libro ay isang maiiwang pamana sa mga susunod na henerasyon. Mabuhay po si Inday Sara. Salamat po. Kaya nga po hindi lang naman isang bata ang pwedeng makagamit ng libro na yan. Pwede niyang maipasa sa kanyang kapatid o sa mga kaibigan, kamag-anak, kung sakali man na maraming matututunan sa librong yan. Lalo-lalo na yung pakikipagkaibigan. Di ba? Kaya lang, alam niyo naman kasi dito sa panahon natin kaibigan, gamitan lang. Yung pakikipagkaibigan nila, gamitan lang. Di ba? Kagaya nga lang ginawa nila kay VP Sara, ginamit lang. No? Kaya sila ay tinagurian ngayon na mga mangga. Kaya po ina-analyze natin, dapat po kung mga senador kayo, pag magtanong naman kayo, wag naman po yung... Sabi ni Senate President, karapatan naman anyo ng mga senador na magtanong. Wala tayong debate sa karapatan nilang magtanong. Totoo naman po. Naman yun. Ngunit, sa trabaho talaga nila yun. Ngunit, kayo po'y nakikita at naririnig ng mamamayan. Kaya yung pagtatanong po ninyo, ayusin nyo. Sapagkat kayo po ay susukatin sa uri ng mga tanong na itinatanong ninyo. Bagay, diba? Tama kayo dyan. Yun ang atin. Di ba? Vox Populi. Di tuloy lang doon sa atin. Dapat bang gusto ko sana tanong sa kanila kung dapat bang sang-ayon ba silang ituloy na lamang yung pagpapagawa ng libro ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Kasi kino-question nila, parang plano ata ngayon ay hindi na ito ituloy. Pagka ganun tinanong natin, parang sinakyan natin yung walang kakwenta-kwentang pagtatanong na yun. Diba? Siguro sabihin na lang natin, ganun ba? Evelyn Duque, di ikaw na lang magbasa. For what? Ewan ko sa iyo. Basta naniniwala kami na yung libro na yun ay may magandang patutunguhan. Evelyn Duque, may magandang aral na makakapulutan. Dahil
ang mensahe ng libro nun ay kung paano magpahalaga ng pakikipagkaibigan. Ikaw ba, Evelyn Duque, magaling ka ba makipagkaibigan? Baka naman pakikipagkaibigan mo ay gamitan lang, kagaya ng mga bangag na gagamitin lang, kunyari kaibigan. Di ba? Tingnan yung ginawa nila kay BP Sara. Tingnan yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Di ba? Kinaibigan nila, pero bandang huli, pinapahanting na nila. Yung mga politiko na nakipagkaibigan nun kay Pastor Kibuloy, wala na. So dito, mga kababayan, sa librong ito, lalong-lalo ka na, Evelyn Duque, try mo pumunta sa page ng Inday Sara Supremacy at merong mga konting kwento ng libro doon. Basahin mo kung ano ang nais iparating ng libro yun. So, para maintindihan mo. Makakatulong yun. At ikaw, Evelyn Duque, hindi ka marunong magbasa. Ka doon, mahiramin mo kung meron kang apo, apo na nabigyan ng librong yan, hiramin mo at basahin mo. Okay? Para maliwanagan ang isip mo. Ganun ba dapat paano ba yun? Kasi ang gusto natin kasi puro policy questions eh. Okay. Policy questions na ang ibig sabihin, kailangan yung mga tanong ay talagang doon lamang nakasalalay, nakabatay doon sa budget. Alisin natin yung anumang personal na maaring maisangkot o motibong personal na nakasangkot doon. Sa kaya ang tanong mo, dapat bang ang pagtatanong tungkol sa budget ay meron pang mga personal na motivation? Ayan. May personal na motibo, no? Mga ganyan. Ay, dapat bang personalin? Ayan. Ang mga pagtatanong na uukol sa ating national budget? Yan. Sige. Di tanong natin yan, ako. Masagot niyo po yung opo, okay lang po yan. Letter A. Huwag sagot niya naman mukhang mali po yun Hindi tama, wala namang kinalaman sa pag-budget po yan. Yan, letter B. Mag-message po ng A or B sa atin po mga text hotline 0953-562-5088, 0960-447-6535, landline 8784-7450. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong mga responses sa amin pong social media pages. Live po tayo napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kami live streaming at Net25 TV. Mapapahinggan po kami, Radyo Aguila, Provincial Radio Station at sa Mega Manila, DCEC 1062. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. Okay. So, ayun ganda lang paliwanag ni Kong Marcoleta dito. Doon sa nangyaring pag-content kay Roque, yung paliwanag niya doon at talagang maanurahan naman natin sa tono ng pananalita ni Kong Marcoleta na hindi niya rin nagustuhan yung pag-cite in contempt kay Kwan at yung paghalintulad ni Paduano diyan kay Roque at kay Godmamba na kesyo daw dati rin naman nila kasama si Godmamba, ipinaset in contact nila. Tapos ito si Roque na kesyo daw dating kasamahan din nila sa Congress, hindi na pwede ipa-set in contempt. Malayo-malayo kasi, narinig naman natin ang paliwanag ni Kong Marcoleta diyan at talagang maganda yung pagpapaliwanag niya rin. Malinaw na talagang may mali sa side ng mga congressman. Kahit si Kong Marcoleta congressman, naniniwala siya na mali-mali ang ginawa ng mga kapwa niya congressman. Pero nga lang na syempre dapat medyo neutral din talaga siya kasi baka mamaya siya pa ang mapag-inita naman. At dito naman kay BP Sara at Hontiveros kung sa nangyari nga pong sagutan nila, naman natin kay Kong Marcoleta na
obvious talaga na pabor siya doon sa libro na kung saan niya ay nire-requestan ni VP Sara ng 10 million budget. Pero mukhang tagilid sa tagilid dyan sa Congress. Kasi ito si Franz Castro po ay nagbitaw din ng salita na hindi niya raw yan ipapasa yung yan. Pero sa Senado, mukhang pumasa na mga kababayan. Dahil sa lahat ng mga senador doon, punta si lang naman yata ang kumontra, si Risa Ontiveros. Siya lang naman yung kumontra dyan. Si Senator Cynthia Villar, napakasimple na sagot niya, napakaiksi na sagot niya. Oo, sige, walang problema. Ganun ang ni Senator Cynthia Villar. Wala lang tanong-tanong, wala lang marami pang cheche-boreche. Si Ontiveros pa talaga ang masyadong mabusisi. Palibasa kasi pamumulitika ang ginagawa Alvin Arroyo, kung tatakbo kang senador, Atty. Marcoleta, huwag ka sumama sa bangag line-up. Hindi na siya Sabado kasi may line-up na ang mga senador na pambato ni De Junior. Maganda yung book, lalo na sa mga bata, sabi naman ni Lopez Saina. Evelyn Duwe, sana ikaw na lang ang pamilya mo ang hindi mahilig magbasa. Alam nyo kasi, yung mga ganyang klaseng tao, mahirap kasi sila paintindihin. Unang-una, isa sa mga reason kung bakit, number one reason kung bakit galit na galit sila sa mga Duterte, siguro, sila ay mga nagtutulak, mga adik, or may kamag-anak sila na naapektuhan noong war on drugs ni Tatay Digong. Ganyan lang yan Alin na sa na yan. No? Kaya galit na galit sa mga Duterte. Na kung tutuusin naman ng panahon ng pandemic, nakatikim naman sila sigurado ng ayuda. Sabihin na natin na yun naman ay galing sa kaba ng bayan. Pero, ginawa na yung Duterte ng paraan niya noon. Ginawa ng paraan ni Duterte noon yan para talaga mabigyan ng ayuda ang mga kababayan natin, ang mga apektado ng Actually, lahat naman tayo apektado ng pandemic doon. Talagang walang makapagtrabaho, walang makalabas ng bahay para maghanap buhay. Pero si Tatay Digong dahil presidente siya ang ama ng bansa noon at sa kanya nakaatang ang responsibilidad na yan, gumawa talaga siya ng paraan na hindi magutom ang mga Pilipino noon. Di ba? Kaya nga, nagkaroon pa ng issue dyan si Tatay Digong. Question pa nila yung paglipat-lipat ng budget para lang talaga ma-suporta sa mga Pilipino noon, sa mga kababayan natin. Di ba? Kaya ikaw, pangalan ng Duque, Evelyn Duque, siguro isa ka rin sa mga nakatikim ng ayuda noong panahon ng pandemic na nanggaling ang desisyon kay Tatay Digong. Hindi tayo pinabayaan ni Tatay Digong. Diba? Kahit na alam niyang hindi na tama yung kanyang ginawa, hindi ba tama yan? Tingin ko tama naman Kahit na alam niya na magkakaroon ng malaking question mark yan sa mga ibang politiko, yung ginawa niya, yung nilipat yung budget sa ibang para lang talaga maitulong sa diba? Sir Rans, kung hindi nagkaroon ng pandemic, sigurado ramdam natin na maunlad. Tanga, Ma'am Mia Carlson. Siguro kung paano ni BBM yung pandemic, nako, patay na tayo. Wala na. Talagang lagapak na. Lahat ng tatakbong senador, diretso po sa Negro, kami dito sa Cagayan Valley. Solid pa rin sa Duterte ang buong angkan. Marcos never again. Yan. Mabuhay ka dyan, Alvin Arroyo sa Cagayan Valley. Yan. Suportahan nyo, ipagkalat nyo ang mga Duterte. Talagang sila ay the best na mga politiko na hindi magnanakaw, hindi mga kurakot. Renzi Rofor yan sa tabi ng basurahan. Eto si Juban mukhang addictus benedictus din ito Patay na tayo.
nag-meeting pa lang si sigurado nga ang mga Pilipino noon kung si De Junior ang naging presidente. Ha? Nga, wala na. Baka maraming namatay sa gutom o baka maraming nagkasira-sira ng mga establishmento dito, lalong-lalo na yung mga supermarket. Baka pinasok na ng mga kababayan natin. Ha? Baka yung mga SM na yan, yung mga ano, dilusod yan para kunin yung mga nakaimbak na mga pagkain dyan. Lay, madami pa din bulag sa katotohanan. Ngayon lang kitang-kita na pagnanakaw pero okay lang. Kaya nga, Lay, marami pa rin nagbubulag-bulagan. Napansin ko lang sa mga ayon sa Duterte, siguro ang sagot nila sa 1 plus 1 equals 11, doon sa lang. Kaya nga mga bangag kasi. James Broblet, pag nanalo si Trump, magbabago ang lahat. Sana nga po talaga. Sana nga. Lopez Sana, 20 million sa pagkain sa zona, di ninyo tanungin. Isa pa yan. Samantalang yung 20 million na sa zona, hindi nila question. Nagmura na si Whitey Lacuachero. Guys, pa-support ito isang channel ko. Balita ni Carancho. Ito yung isang channel ko na nagka-problema pero nakabalik na uli. Ito, pa-support naman, please. Backup channel ko. Ayan. Pa-support. Please, panoorin nyo muna. Don't skip ads. Okay, salamat sa mga tumutok kayong gabi mga kababayan. Ako po ay magpapaalam na sa inyo. At alas 12:34 na pala. Almost 2 hours na tayo. Guys, diretso na kayo dyan sa isang channel ko, please. Pakipindot na lang ng kulay asul na yan. At diretso na kayo dyan sa mismo video. Okay. Pa-support, Balita ni Carancho TV. Backup channel ko po yan mga kababayan. Para kung sakali man na magka-problema ako dito sa isang channel ko, meron tayo pang backup. So, pinapaano ko muna, pinapalakas ko muna kasi bumagsak ang views yan dahil matagal kong hindi na-uploadan dahil nagka-problema po. Almost 4 months yata yan na hindi ko na-uploadan at pinabayaan ko kasi nga nagkaroon ng, pero nakabalik na uli. So, may ads na po yan. Mature na hudan. Virus, talaga si hunting virus yan sa lipunan. Wala yan nagawa. Maganda sa ating bansa, ewan ko kung magnanakaw pa yan sa bugis ng tao ba. Aba, so, sabi ni Mansure na hudan. Lopez Sana, PRD legend. Okay. So, ayan, salamat. Guys, pindutin nyo na lang yung link na yan at diretso na kayo doon. Ako po yung magpapaalam na sa inyo sa mga hindi pa po naka-like sa aking live. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe natin po ng Kuya Rans TV YouTube channel. At pakipindot na rin po ng notification bell. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga kababayan natin. Saan man kayong panig ng mundo naroon ngayon. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.